Patriarchs and Prophets, Chapter 12. Si Abraham sa Kanaan. Ang kabanatang ito ay batay sa Genesis chapter 13 hanggang chapter 15, 17, and 18. Si Abraham ay bumalik sa Kanaan. Totoong mayaman sa hayop, sa pilak at sa ginto. Si Lot ay kasama pa rin niya. At muling sila ay nakarating sa Bethel. At nagtayo ng kanilang toldang malapit sa altar na itinayo nila noon. Pagdakay kanilang nasumpungan na ang mas maraming ari-arian ay naghahatid ng maraming kaguluhan. Sa gitna ng mga kahirapan at pagsubok, sila'y nanirahang magkasama na may pagkakasundo. Subalit sa kanilang pagyaman ay may panganib ng paglalabanan sa pagitan nila. Ang pastulan ay di sapat para sa mga alagang hayop ng dalawa, at ang malimit na pagtatalo ng kanilang pastol ay nagiging suliranin ng kanilang mga Panginoon. Maliwanag na kinakailangang sila ay maghiwalay. Si Abraham ay nakatatanda kay Lot at nakahihigit din sa kanya sa kayamanan at kalagayan. Ganun pa man, siya ang naunang magmungkahi ng panukala upang maingatan ang kapayapaan. Bagaman ang buong lupain ay binigay ng Diyos, ay may paggalang niyang winalang halaga ang karapatan. Huwag magkaroon ng pagtatalo, sabi niya. Ikaw at ako at ang mga pastol mo at mga pastol ko, sapagkat tayo'y magkapatid. Di ba ang buong lupain ay nasa harap mo? Humiwalay ka nga sa akin, ipinamamanhik ko sa iyo. Kung ikaw ay pasa sa kaliwa, ay pasa sa kanan ako. O kung ikaw ay pasa sa kanan, ay pasa sa kaliwa ako. Ang marangal at di makasariling pagkatao ni Abraham ay nahayag. Ilan ang sa ganong kalagayan ay sa anumang kaparaanan ay mga hawak sa kanilang pansariling karapatan at sa kagustuhan. Ilang mga sambahayan na ang nawasak sa ganong paraan, ilang mga iglesia na ang nahati. Ginagawang bukang bibig at kasiraan sa mga masasama ang gawain ng katotohanan. Huwag magkaroon ng pagtatalo, ikaw at ako, ang sabi ni Abraham, sapagkat tayo'y magkapatid, hindi lamang sa natural na ugnayan, kundi bilang mananamba sa Diyos na totoo. Ang mga anak ng Diyos sa buong sanlibutan ay isang sambahayan, at ang ganon ding espiritu ng pag-ibig at pagkakasundo ang kinakailangang mangibabaw sa kanila. Sa pag-ibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo. Sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba, ang turo ng tagapagligtas. Ang pagsasanay sa isang pantas na paggalang, ang pagiging handang gawin sa iba ang nanaisin nating gawin ng iba sa atin, ay makapagpapaalis sa kalahati ng kaguluhan ng buhay. Ang espiritu ng pagpapayaman sa sarili ay espiritu ni Satanas. Subalit ang puso na kung saan ang pag-ibig ni Kristo ay pinahalagahan, ay magkakaroon ng ganoong pag-ibig na hindi hinahanap ang para sa sarili. Ang mga ganon ang makikinig sa tagubiling, huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Bagaman utang ni Lot ang kanyang kayamanan sa pagkakaroon niya ng relasyon kay Abraham, siya ay hindi nagpahayag ng pagpapasalamat sa nakatulong sa kanya. Dapat sana'y diniktahan siya ng paggalang upang ibigay ang pagpili kay Abraham. Subalit sa halip na maging ganon, ay may pagka-makasarili niyang sinamantala ang lahat na ikalalamang niya. Itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw niya ang buong kapatagan ng Hordan. Napawang patubigan na magaling sa mga kabi-kabila. Kung pasa sa Zoar gaya ng halamanan ng Panginoon, gaya ng lupain ng Ehipto. Ang pinakamatabang lugar sa buong Palestina ay ang lambak ng Jordan. Nagpapaalala sa tumingin ng nawalang paraiso
at napapantayan ang kagandahan at pagiging mabunga ng kapatagang pinataba ng Nile na iniwan pa lamang nila. Mayroon ding mga lunsod, mayaman at magaganda. Nagaanyaya sa mapagkakakitaang trapiko patungo sa kanilang mataong mga palengke. Sa pagkasilaw sa pangitain ng makasanlibutang pakinabang, binaliwala ni Lot ang tungkol sa moral at espiritual na kasamaan na makakasalamuhan niya doon. Ang naninirahan sa mga kapatagan ay mga makasalanan sa harap ng Panginoon. Subalit hindi niya ito alam, o kung alam man ito, ay binigyan ito ng maliit na pansin. Pinili ni Lot sa kanya ang buong kapatagan ng Jordan at inilipat ang kanyang tolda hanggang sa Sodoma. Hindi niya nakita ang kilabot na ibubunga ng makasariling pagpiling iyon. Matapos ang paghiwalay mula kay Lot, si Abraham ay muling tumanggap mula sa Panginoon ng pangako tungkol sa buong bansa. Di pa natatagalan matapos ito, siya ay nagtungo sa Hebron. Itinayo ang kanyang tolda sa ilalim ng mga ensina ng Mamre, at sa tabi noon ay nagtayo ng altar para sa Panginoon. Sa malayang hangin ng mga mataas na kapatagan na may tanim na mga olibo at ubasan, mga bukid ng kumukumpay na mga butil, at malawak na pastulan ng nakapalibot na mga gulod, siya ay nanirahan. Ganap na nasisiyahan sa kanyang simpleng buhay patriarka, at iniwan kay Lot ang mapanganib na karangyaan ng lambak ng Sodoma. Si Abraham ay kinilala ng mga kalapit bansa bilang isang makapangyarihang prinsipe at isang matalino at may kakayanang pinuno. Hindi niya inalis ang kanyang impluwensya sa kanyang kapwa. Ang kanyang buhay at ugali na di tulad noong mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay nagbigay ng impluwensyang nakabubuti sa tunay na pananampalataya. Ang kanyang pagtatapat sa Diyos ay di sumisinsay, samantalang ang kanyang pagkamagalang at kabaitan ay nag-udyok ng pagtitiwala at pakikipagkaibigan, at ang kanyang katutubong katanyagan ay nagbabadya ng pagkilala at paggalang. Ang kanyang relihiyon ay hindi pinanghawakan bilang isang mahalagang hiyas na dapat matamang maingatan at ikasiya lamang ng nagmamay-ari noon. Ang tunay na relihiyon ay hindi mapanghahawakan ng ganon, sapagkat ang ganong espiritu ay labag sa prinsipyo ng Ebanghelyo. Samantalang si Kristo ay naninirahan sa puso, ay imposibleng maitago ang liwanag ng kanyang pakikiharap, o ang liwanag na iyon ay dumilim. Sa kabaliktaran, iyon ay magiging mas maliwanag samantalang araw-araw ang ulap ng pagkakamakasarili at kasalanan na bumabalot sa kaluluwa ay pinaaalis ng maliwanag na sinag ng araw ng katuwiran. Ang bayan ng Diyos ang kanyang kinatawan sa lupa, at layunin niyang sila ay magsilbing liwanag sa kadilimang pangmoral ng sanlibutan ito. Nakakalat sa buong bansa, sa mga bayan, lungsod at libis, sila ang mga tagapagpatotoo ng Diyos. Ang mga kasangkapang sa pamamagitan noon ay napararating niya sa di naniniwalang sanlibutan ang kaalaman tungkol sa kanyang kalooban at ang kagandahan ng kanyang biyaya. Paano kala niyang ang lahat ng nakikibahagi sa dakilang kaligtasan ay maging mga misyonero niya? Ang katapatan ng Kristiyano, ang bumubuo sa pamantayan na sa pamamagitan noon, ay tinitimbang ng mga nasa sanlibutan ang Ebanghelyo. Ang mga pagsubok na dinala ng may pagtitiis, pagpapala na tinanggap ng may pagpapasalamat, kaamuan, kabaitan, pagkahabag at pag-ibig na palaging inihahayag, ang mga liwanag na nagniningning sa likas sa sanlibutan, inihahayag ang kabaliktaran nito sa kadilimang nagmumula sa pagkamakasarili ng katutubong puso. Mayaman sa pananampalataya, marangal sa pagkamapagbigay, di humahapay na pagsunod at nagpapakumbaba sa kapayakan ng kanyang buhay manlalakbay. Si Abraham ay matalino rin
sa pakikitungo at matapang at mahusay sa pakikidigma. Sa kabila ng pagkakilala sa kanya bilang isang tagapagturo ng isang bagong relihiyon, tatlong makaharing magkakapatid, ang hari sa kapatagan ng Amoreo kung saan siya ay nanirahan, ang nagpahayag ng kanilang pakikipagkaibigan sa pamamagitan ng pag-aanyaya sa kanya upang makiisa sa kanila, upang magkaroon ng higit na malakas na katatagan sapagkat ang bansa ay puno ng karahasan at pangapi. At isang pangyayari ang pagdakay bumangon upang kanyang kasangkapin ang pakikiisang ito. Si Chedorlaomer, hari ng Elam, ay pumasok sa Kanaan 14 na taon na ang nakalipas, at ipinailalim iyon sa kanyang kapangyarihan. Ang ilan sa mga prinsipe ay naghimagsik, at ang hari ng Elam, kasama ang 4 pang katulong, ay muling nagmarcha patungo sa bansa upang yaon ay pasukin. 5 mga hari ng Kanaan ang nagsanib ng kanilang mga puwersa upang salubungin ang mga sumasalakay sa lambak ng Sidim, ngunit lubos na matalo lamang. Ang malaking bahagi ng hukbo ay pinagpira-piraso at yaong mga nakatakas ay nagsitakbo sa mga bundok upang maligtas. Ang mga nagwagi ay lumusob sa mga lungsod na kapatagan at umalis dala ang maraming samsam at maraming bihag, kabilang doon si Lot at ang kanyang sambahayan. Si Abraham, matahimik na naninirahan sa ilalim ng mga insina ng Mamre, ay nakaalma mula sa isang takas. Ang salaysay ng labanan at ang sakunang sumapit sa kanyang pamangkin. Wala siyang nakatanim na anumang masamang alaala tungkol sa pagkawalang utang na loob ni Lot. Ang lahat ng magandang pagtingin niya sa kanya ay nagising at ipinasya niyang siya ay dapat mailigtas. Sa pagsangguni, una sa lahat, sa banal na payo, si Abraham ay naghanda sa pakikidigma. Mula sa sarili niyang kampo, siya ay nagsama ng 318 sanay na mga lingkod. Mga lalaking sinanay na may pagkatakot sa Panginoon. Sa paglilingkod sa kanilang Panginoon at sa paggamit ng mga sandata, ang kanyang mga kaisa na sina Mamre, Eskol at Aner ay sumama sa kanya kasama ang kanilang mga hukbo. At sama-sama nilang hinabol ang mga manlalakbay. Ang mga Elamita at ang kanilang mga kasama ay nagkampo sa Dan, sa hilagang hangganan ng Kanaan. Puno ng pagtatagumpay at walang pinangangambahang pagsalakay ng kanilang mga kalaban, ay ibinuhos nila ang kanilang mga sarili sa pagsasaya. Binahagi ng patriarka ang kanyang puwersa upang sumalakay mula sa iba't ibang panig at lumusob sa kampo ng gabi. Ang kanyang pagsalakay na malakas at di inaasahan ay humantong sa mabilis na pagtatagumpay. Ang hari ng Elam ay napatay at ang kanyang puwersang tinamaan ng takot ay lubos na napuksa. Si Lot at ang kanyang sambahayan, kasama ang lahat ng mga bihag at ang kanilang mga ari-arian ay nabawi. At isang malaking kayamanan ang nahulog sa kamay ng mga nagtagumpay. Kay Abraham, sa ilalim ng Diyos, dapat ang tagumpay ay bayaran. Ang sumasamba kay Jehovah ay hindi lamang nakapagbigay ng isang malaking paglilingkod sa bansa, kanya ring napatunayan ang kanyang kagitingan. Nahayag na ang pagiging matuwid ay hindi kaduwagan, at ang relihiyon ni Abraham ay nagpalakas ng kanyang loob sa pag-iingat sa wasto at pagtatanggol sa inaapi. Ang dakilang nagawa niya ay nagbigay sa kanya ng isang malawak na impluwensya sa mga nakapaligid sa tribo. Sa kanyang pag-uwi, ang hari ng Sodoma ay dumating kasama ang kanyang mga tauhan upang parangalan ang manlulupig. Pinagsabihan niya siyang kunin ang mga ari-arian, nakikiusap lamang na ibalik ang mga bihag. Sa mga digmaan, ang samsam ay nauukol sa manlulupig. Subalit ginawa ni Abraham ang pakikipagbakang iyon nang walang anumang layuning kumita, at tumanggi siyang pagsamantalahan ang mga sawing palad. Tiniyak lamang na ang kanyang mga kasama ay tumanggap ng kaukulang bahagi. Kakaunti ang kung magpapasa ilalim ng ganoong pagsubok,
ang magpapahayag ng tulad sa marangal na ginawa ni Abraham. Iilan ang maaaring tumanggi sa tuksong kumamkam ng ganon karaming ari-arian. Ang kanilang halimbawa ay isang sumbat sa pagkamakasarili na mukhang salapi. Kinikilala ni Abraham ang hinihiling ng katarungan at pagkamakatao. Ang ginawa niya ay naglalarawan sa kinasihang kasabihan. Ibigin ninyo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Itinaas ko ang aking kamay, sabi niya, sa Panginoong Diyos ng kataas-taasan, na may-ari ng langit at ng lupa. Isinumpa kong hindi ako kukuha maging isang sinulid o maging isang panali ng pangyapak o ng anumang nauukol sa iyo. Baka iyong sabihin, pinayaman ko si Abraham. Hindi siya magbibigay sa kanila ng anumang okasyon upang isiping siya ay nakipagdigma upang kumita o upang ipalagay na ang kanyang pag-unlad ay dahilan ng kanilang mga kaloob o kabutihan. Ang Diyos ay nangakong pagpapalain si Abraham at sa kanya ang lahat ng pagluwalhati ay dapat iukol. Ang isa pang dumating upang salubungin ang matagumpay na patriarka ay si Melkisedek, hari ng Salem, na nagdala ng tinapay at alak upang magpalamig sa kanyang hukbo. Bilang saserdote ng kataas-taasang Diyos, siya ay bumigkas ng pagpapala para kay Abraham at nagbigay ng pasalamat sa Panginoon na nagsagawa ng ganong kadakilang pagliligtas sa pamamagitan ng kanyang lingkod. At ibinigay ni Abraham sa kanya ang 10 bahagi ng buong samsam. Si Abraham ay malugod na bumalik sa kanyang tolda at mga alagang hayop. Subalit ang kanilang isip ay ginambala ng mga malulupit na kaisipan. Siya ay naging isang tao ng kapayapaan. Hanggat maaari ay umiiwas sa galit at pakikipaglaban. At may pagkatakot niyang binalikan sa pag-iisip ang tanawin ng nasaksihan niyang patayan. Subalit ang mga bansang kanyang tinalo ay tiyak na muling sasalakay sa Kanaan at gagawin siyang tanging layunin ng kanilang paghihiganti. Sa pagkakasangkot sa ganoong pakikipaglaban ng bansa, ang mapayapang katahimikan ng kanyang buhay ay masisira. Hindi pa roon, hindi pa napapa sa kanya ang Kanaan, ni hindi siya makaasang mayroon siyang tagapagmana na sa kanya ang pangako ay maaaring matupad. Sa isang pangitain sa gabi, ang banal na tinig ay muling narinig. Huwag kang matakot, Abraham. Ay mga salita ng prinsipe ng mga prinsipe. Ako ang iyong kalasag at ang iyong gantimpala na lubhang dakila. Subalit ang kanyang isip ay puno ng mga pangamba na hindi niya ngayon mahagip ang pangako ng may lubos na pagtitiwala gaya ng dati. Nanalangin siya para sa isang hayag na katibayan na iyon ay matutupad. At papaano ang pangako ng tipan matutupad, samantalang ang kaloob na isang anak ay hindi pa naibibigay. Anong ibibigay mo sa akin, sabi niya, kung ako'y nabubuhay na walang anak? At narito't isang pinanganak sa aking bahay ang siyang tagapagmana ko. Minungkahi niyang gawing anak sa pamamagitan ng pag-ampon ang pinagkakatiwalaan niyang katulong na si Eliezer at gawing tagapagmana ng kanyang mga ari-arian. Subalit tiniyak sa kanya na isang sarili niyang anak ang magiging tagapagmana. At siya ay dinala sa labas ng tolda at pinatingin sa di mabilang ng mga bituin na nagkikislapan sa mga langit. At samantalang siya'y nakatingin, ang mga salita ang binanggit. Magiging ganyan ang iyong binhi, at sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya ibinilang na katuwiran. Ang patriarka ay humingi pa rin ng ilang hayag na katunayan bilang isang pagpapatibay sa kanyang pananampalataya at bilang patotoo sa mga susunod na lahi sa kanila na ang layunin ng mapagpalang Diyos para sa kanila ay magaganap. Ang Diyos ay nagpakababa upang pumasok sa isang pakikipagtipan sa kanyang lingkod at gumamit ng paraang ginagamit noon sa pagpapatibay sa isang solemneng kasunduan. Sa kahilingan ng Diyos, si Abraham ay naghandog ng isang dumalagang baka, isang babaeng kambing, isang lalaking tupa,
na ang bawat isa ay may 3 taong gulang. At ibinahagi ang mga katawan noon at ang mga piraso ay pinaglayo-layo ng kaunti. Dito ay idinagdag niya ang isang bato-bato at isang inakay na kalapati na sa ganong kalagayan ay hindi na piniraso. Nang may ayos ang mga ito, siya ay magalang na dumaan sa pagitan ng mga bahagi ng hain at gumawa ng isang solemneng panata na patuloy na susunod sa Diyos. Lubos na nagmamasid at di nakikilos, siya ay nanatili sa tabi ng mga bangkay na iyon ng hayop hanggang sa lumubog ang araw, upang mabantayan ang mga iyon mula sa pagkasira o mula sa mga ibong mandaragit. Nang malapit nang lumubog ang araw, siya ay nakatulog ng mahimbing, at narito ang isang kasindak-sindak na malaking kadiliman ay sumakanya. At ang tinig ng Diyos ay narinig. Sinasabihang huwag umasang kaagad kakamtan ang lupang pangako at inihayag ang magiging paghihirap ng kanyang angkan bago sila matatatag sa Kanaan. Dito ay binuksan sa kanya ang panukala ng pagtubos. Sa pagkamatay ni Kristo, ang dakilang hain at ang kanyang pagdating sa kalwalhatian, nakita rin ni Abraham ang lupang naisauli sa dating kagandahan sa Eden, na ibibigay sa kanya na pinakamanang pangwalang hanggan bilang wakas at ganap na katuparan ng pangako. Bilang panata sa pakikipagkasunduang ito ng Diyos sa tao, isang hurnong umuusok at isang tanglaw na nagniningas na simbolo ng kanyang pakikiharap ang dumaan sa pagitan ng mga bangkay na lubos na umubos sa kanila. At muli ay isang tinig ang narinig ni Abraham na pinagtitibay ang pagkakaloob ng lupain ng Kanaan sa kanyang mga anak, mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog na ilog Euphrates. Noong si Abraham ay malapit ng maka-25 taon sa Kanaan, ang Panginoon ay napakita sa kanya at nagsabi, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka." Sa pagkamangha, ang patriarka ay nagpatira pa at ang pagpapahayag ay nagpatuloy. "Narito ang aking tipan ay sumasa iyo at ikaw ang magiging ama ng maraming bansa." Bilang tanda ng pagsasakatuparan ng pangakong ito, ang kanyang pangalan na hanggang dito ay tinawag na Abram ay pinalitan ng Abraham, nang ibig sabihin ay ama ng maraming bansa. Ang pangalan ni Sarai ay naging Sara. Prinsesa sapagkat sabi ng banal na tinig, siya ay magiging ina ng mga bansa. Ang mga hari ng mga bayan ay magmumula sa kanya. Sa panahong ito, ang pagpapatuli ay ibinigay kay Abraham bilang isang tatak ng katuwiran ng pananampalataya na nasa kanya samantalang siya ay nasa di pagtutuli. Iyon ay kinakailangang isagawa ng patriarka at ng kanyang mga anak, bilang tanda na sila ay nakatalaga sa paglilingkod sa Diyos. At sa ganoong paraan ay nakabukod sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. At sila ay tinanggap ng Diyos bilang natatanging kayamanan niya. Sa pamamagitan ng seremonyang ito, sila ay nakatalagang gumanap bilang kanilang bahagi sa mga kondisyon ng pakikipagtipan ni Abraham. Sila ay hindi dapat magpakasal sa mga hindi naniniwala sa Diyos, sapagkat sa pamamagitan noon ay mawawalan sila ng paggalang sa Diyos at sa kanyang banal na kautusan. Sila ay matutuksong makilahok sa mga makasalanang isinasagawa ng ibang mga bansa at maakit sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang Diyos ay nagpataw kay Abraham ng dakilang karangalan. Ang mga anghel ng langit ay lumakad at nakikipag-usap sa kanya ng tulad sa magkaibigan. Noong ang hatol ay malapit ng ihulog sa Sodoma, ang bagay na iyon ay hindi naging lihim sa kanya, at siya ay naging isang tagapamagitan sa Diyos para sa mga makasalanan. Ang kanyang pakikipag-usap sa mga anghel ay nagpapahayag ng isang magandang halimbawa ng pagiging mapagpatuloy. Sa katanghaliang tapat ng mainit na tag-araw, ang patriarka ay nakaupo sa harapan ng pinto ng kanyang tolda, nakatingin sa labas sa matahimik na lupain.
nang makita niya sa malayo ang 3 manlalakbay na dumarating. Bago makarating sa kanyang tolda, ang mga manlalakbay ay tumigil na wari nag-usisaan tungkol sa kanilang patutunguhan. Hindi na naghintay pang sila ay humiling ng anuman, si Abraham ay nagmadaling tumindig, at samantalang sila'y tila pumipihit na tungo sa ibang direksyon, ay hinabol niya sila. At taglay ang lubos na paggalang ay nakiusap sa kanila na parangalan siya sa pamamagitan ng pagtigil upang makapagpalamig. Sa pamamagitan ng kanyang mga kamay, sila'y makapaghugas. Siya rin ang pumili ng kanilang makakain. At samantalang sila'y nagpapahinga sa ilalim ng nakapagpapalamig na lilim, ang pagkain ay inihanda. At siya'y magalang na tumayo sa piling nila, samantalang sila'y nagsasalo-salo sa kanyang pagiging mapagtanggap. Ang gawaing ito ng pagiging magalang ay ganap na pinahalagahan ng Diyos upang mapatala sa kanyang salita. At pagkalipas ng 1,000 taon, iyon ay tukuyin ng kinasihang apostol. Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pag-ibig sa mga taga-ibang lupa, sapagkat sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Hebreo 13 verse 2. Si Abraham ay nakakita lamang sa kanyang mga panauhin ng 3 pagod na manlalakbay. Walang kaisip-isip na ang isa sa kanila ay isa na maaari niyang sambahin nang hindi nagkakasala. Subalit ang tunay na likas ng 3 makalangit na mga mensahero ay hindi inihayag, bagaman sila ay nasa kanilang landas bilang mga tagapaglingkod ng kagalitan. Ganun pa man, para kay Abraham, na lalaki ng pananampalataya, sila ay nagsalita muna ng pagpapala. Bagaman ang Diyos ay mahigpit sa pagtatanda ng kasamaan at sa pagpaparusa sa pagsalangsang, siya ay hindi nalulugod sa paghihiganti. Ang gawain ng pagwasak ay isang kakaibang gawain para sa kanya na walang hanggan sa pag-ibig. Ang pakikipagkaibigan ng Panginoon ay nasa nangatatakot sa kanya. Awit, verse 14, chapter 25. Pinarangalan ni Abraham ang Diyos at siya ay pinarangalan ng Panginoon, na siya'y pinasangguni sa kanya at inihayag sa kanya ang kanyang mga panukala. Ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Sabi ng Panginoon. Sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomora ay malakas, at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha, ay bababa ako ngayon at titingnan ko kung ginagawa nga ang sigaw na dumarating sa akin. At kung hindi, ay aking malalaman. Alam ng Diyos kung gaano kasama ang Sodoma, subalit inihahayag niya ang kanyang sarili sa paraan ng mga tao, upang ang katarungan ng kanyang pakikitungo ay maunawaan. Bago patawan ng hatol ang mga mananalangsang, siya mismo ay pupunta upang suriin ang kanilang ginagawa. Kung hindi pa nila nalalampasan ang hangganan ng banal na awa, ay bibigyan pa niya sila ng pagkakataon upang magsisi. Ang 2 sa makalangit na tagapagbalita ay umalis. Iniwan si Abraham na nag-iisa, kasama ng isa na ngayon ay alam na niyang ang anak ng Diyos. At ang lalaki ng pananampalataya ay nakiusap para sa mga naninirahan sa Sodoma. Minsan ay iniligtas niya sila sa pamamagitan ng tabak. Ngayon ay sinisikap niya silang iligtas sa pamamagitan ng panalangin. Si Lot at ang kanyang sambahayan ay naninirahan pa rin doon, at ang di makasariling pag-ibig na nag-udyo kay Abraham upang iligtas sila mula sa mga Elamita, ngayon ay sinisikap iligtas sila kung iyon ay kalooban ng Panginoon mula sa bagyo ng kahatulan ng Diyos. May lubos na paggalang at pagpapakumbaba ay ipinilit niya ang kanyang pakiusap. Nangahas akong magsalita sa Panginoon, akong alabok at abo lamang. Walang pagtitiwala sa sarili, walang pagmamalaki sa sarili niyang katuwiran.
Hindi siya humiling dahilan sa kanyang pagsunod o dahil sa mga pagsasakripisyong dinanas niya sa pagsasakatuparan ng kalooban ng Diyos. Siya na isang makasalanan ay nakiusap alang-alang sa mga makasalanan. Ang ganong espiritu ang kinakailangang taglayin ng lahat ng lumalapit sa Diyos. Ganon pa man, si Abraham ay naghayag ng pagtitiwala ng isang anak na nakikiusap sa isang minamahal na ama. Siya ay lumapit sa makalangit na tagapagbalita at mataimtim na iniharap ang kanyang kahilingan. Bagaman si Lot ay nanirahan sa Sodoma, ay hindi siya nakibahagi sa kasamaan ng mga naninirahan doon. Inisip ni Abraham na marami pang iba sa mataong lungsod na iyon ang sumasamba sa tunay na Diyos. Dahil dito, siya ay nakiusap, malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito, na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama. Malayo nawa ito sa iyo. Di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong lupa? Si Abraham ay nagtanong ng di iisang beses lamang, kundi maraming beses. Nagiging higit na matapang samantalang ang kanyang kahilingan ay tinutugon. Siya ay nagpatuloy hanggang matamo niya ang kasiguruhang kung may 10 matuwid ang masusumpungan doon, ang lungsod ay hindi gugunawin. Ang pag-ibig sa kaluluwang nasa kapahamakan ang nag-udyok sa panalangin ni Abraham. Samantalang kinamumuhian niya ang kasalanan ng masamang lungsod, nais niya na ang mga makasalanan ay maligtas. Ang taimtim niyang pagpapahalaga sa Sodoma ay nagpapakita ng kalungkutan na kinakailangan nating madama sa mga makasalanan. Kinakailangang magkaroon tayo ng galit sa kasalanan. Subalit, habag at pag-ibig ang para sa makasalanan. Sa paligid natin ay ang mga kaluluwang nagtutungo sa kapahamakan sa kawalan ng pag-asa at sa kakilabutang tulad ng napasa Sodoma. Araw-araw ang pinto ng awa para sa iba ay nagsasara. Bawat oras ang ilan ay lumalampas sa hangganang hindi na maaabot ng awa. At nasaan ang mga tinig ng babala at pakiusap upang himukin ang makasalanan na tumakas mula sa kakilakilabot niyang kawakasan? Nasaan ang mga kamay na iniaabot sa kanya upang hilain siya mula sa kamatayan? Nasaan yaong sa pagpapakumbaba at mapagtiis na pananampalataya ay makikiusap sa Diyos para sa kanya? Ang espiritu ni Abraham ay espiritu ni Kristo. Ang anak ng Diyos mismo ang dakilang tagapamagitan para sa makasalanan. Siya na nagbayad ng halagang pantubos ay alam ang halaga ng kaluluwa ng tao. May galit sa kasamaan na maaring mapasa-isa lamang na ang likas ay walang dungis ang kadalisayan. Si Kristo ay nagpahayag sa makasalanan ng isang pag-ibig na ang makababatid lamang ay ang walang hanggang kabutihan. Sa mga kahirapan ng pagkapako sa krus, taglay sa kanyang sarili ang bigat ng kasalanan ng buong sanlibutan, ay nanalangin siya sa mga nanglilibak at pumapatay sa kanya. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Lucas chapter 23 verse 34. Tungkol kay Abraham ay nasulat na siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos, ama ng lahat ng mga nagsisisampalataya. Ang patotoo ng Diyos tungkol sa matapat na patriarkang ito ay, sinunod ni Abraham ang aking tinig at ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kautusan. At muli, siya'y aking kinilala upang siya'y mag-utos sa kanyang sambahayan at mga anak, na maingatan nila ang daan ng Panginoon na gumawa ng kabanalan at kahatulan upang pagdating ng Panginoon kay Abraham ang kanyang ipinangako tungkol sa kanya. Isa iyong mataas na karangalan na itinawag kay Abraham sa pagiging ama ng mga tao na sa loob ng maraming daang taon
ay naging tagapag-ingat ng katotohanan ng Diyos para sa sanlibutan ng mga tao, na iyon na sa pamamagitan nila ang lahat ng mga bansa sa lupa ay pagpapalain sa pagdating ng ipinangakong Mesiyas. Subalit, siya na tumawag sa patriarka ay ibinilang silang karapat-dapat. Ang Diyos ang nagsasalita. Siya na nakababatid ng iniisip at naglalagay ng tamang pagpapahalaga sa tao ay nagsabi, "Siya ay aking kinilala." Kay Abraham ay walang anumang pagtataksil sa katotohanan para sa makasariling layunin. Kanyang iingatan ang kautusan at makikitungo na may katarungan at katuwiran. At hindi niya kinatatakutan ang Panginoon ng siya lamang. Sa halip ay kanyang papalaguin ang relihiyon sa kanyang tahanan. Kanyang tuturuan ang kanyang sambahayan sa katuwiran. Ang kautusan ng Diyos ang magiging patakaran ng kanyang sambahayan. Ang sambahayan ni Abraham ay binubuo ng mahigit sa 1,000 kaluluwa. Yaong mga naakay ng kanyang mga itinuturo upang sumamba sa iisang Diyos ay nakasumpong ng tahanan sa kanilang kampamento. At dito, tulad sa isang paaralan, siya ay tumatanggap ng mga aral na makapaghahanda sa kanila upang maging mga kinatawan ng tunay na pananampalataya. Kung kaya isang malaking kapanagutan ang nakasalalay sa kanya, sinasanay niya ang mga ulo ng tahanan at ang mga pamamaraan ng kanyang pangangasiwa ay madadala sa mga tahanan na kinakailangang kanilang pangasiwaan. Noong mga panahong una, ang ama, ang hari at saserdote ng sarili niyang sambahayan at siya ay may kapamahalaan sa kanyang mga anak. Maging hanggang sa sila ay magkaroon na ng sarili nilang sambahayan. Ang kanilang mga inapo ay tinuturuan upang tumingin sa kanya bilang kanilang pinuno sa mga bagay tungkol sa relihiyon at iba pang mga bagay. Ang paraang ito ng pamamahala sa pamamagitan ng patriarka ang sinikap na papag-ibayuhin ni Abraham, sapagkat ito ay humahantong sa pagpapanatili ng kaalaman tungkol sa Diyos. Iyon ay kailangan upang bigkising sama-sama ang sambahayan, upang makalikha ng hadlang ang pagsamba sa Diyos-Diyosan na naging lubhang laganap at malala. Sinikap ni Abraham ng buo niyang makakaya upang ang kanyang mga kasama sa kampo ay maiiwas sa pakikisalamuha sa mga hindi kumikilala sa Diyos at masaksihan ang kanilang maka-Diyos-Diyosang isinasagawa, sapagkat alam niya na ang lubos na pagkakilala ng kasamaan ay di namamalayang nakakasira sa mga paninindigan. Lubos na pag-iingat ang isinagawa upang mailayo ang lahat ng anyo ng maling relihiyon at upang maikintal sa isipan ang karilagan at kalwalhatian ng buhay sa Diyos bilang tunay na layunin ng pagsamba. Yaon ay isang mahusay na kaayusan na ang Diyos rin ang naghanda upang ihiwalay ang kanyang bayan hanggang maihihiwalay sa pagkakaroon ng kaugnayan sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Ginagawa silang isang bayang namumuhay ng sila lamang at hindi kabilang sa mga bayan. Hiniwalay niya si Abraham mula sa kanyang mga kamag-anak na sumasamba sa Diyos-Diyosan upang masanay at maturuan ng patriarka ang kanyang sambahayan, hiwalay sa nakahihilang impluwensya na maaaring nakapalibot sa kanila sa Mesopotamia at upang ang tunay na pananampalataya ay maingatan sa kadalisayang yaon ng kanyang mga inapo mula sa isang lahi tungo sa isang lahi. Ang pag-ibig ni Abraham sa kanyang mga anak at sa kanyang sambahayan ang nag-akay sa kanya upang ingatan ang kanyang pananampalataya, upang ibahagi sa kanila ang isang kaalaman tungkol sa mga banal na kautusan, bilang pinakamahalagang pamana na maiiwan niya sa kanila at sa pamamagitan nila sa sanlibutan. Ang lahat ay tinuruang sila ay nasa ilalim ng pamumuno ng Diyos ng kalangitan. Kinakailangang walang pang-aapi mula sa mga magulang
at walang pagsuway mula sa mga anak. Inilalahad ng kautusan ng Diyos ang tungkulin ng bawat isa, at sa pagsunod lamang doon, ang sino man ay maaaring magkaroon ng kasiyahan at kasaganahan. Ang sarili niyang halimbawa, ang matahimik na impluwensya ng kanyang araw-araw na pamumuhay ay isang nagpapatuloy na aralin. Ang di sumisinsay na katapatan, ang pagiging mapagbigay, at ang di makasariling paggalang na nagkamit ng paghanga ng mga hari ay inihahayag sa tahanan. Mayroong kabanguhan tungkol sa buhay, isang marangal at kaibig-ibig na likas na naghahayag sa lahat na siya ay may kaugnayan sa langit. Hindi niya kinakaligtaan ang kaluluwa ng pinakaabang katulong. Sa kanyang sambahayan ay walang ibang batas para sa Panginoon at iba para sa katulong. Isang makaharing daanan para sa mayaman at ibang daanan para sa mahirap. Ang lahat ay pinakikitunguhang may katarungan at kahabagan bilang mga kasama niyang tagapagmana ng biyaya ng buhay. Siya ay mag-uutos sa kanyang sambahayan, hindi magkakaroon ng makasalanang pagpapabaya upang maiwasto ang masasamang hilig ng kanyang mga anak. Walang malambot, di mahusay na pagtatangi, walang pagpapahintulot sa mga kahilingan ng di tamang pagmamahal. Si Abraham ay di lamang magbibigay ng tamang aral, kundi kanyang pananatilihin ang otoridad ng mga matuwid at makatuwirang kautusan. Ilan lamang sa ating kapanahunan ang sumusunod sa kanyang halimbawa. Sa bahagi ng napakaraming mga magulang ay mayroong bulag at makasariling pagpapahalaga. Di tamang pagmamahal na nahahayag sa pagpapabaya sa kanilang mga anak. Sa kanilang di pa hustong kapasyahan at di pa naturoang mga hilig, sa pagpigil ng sarili nilang kalooban. Ito ang pinakamalalang kalupitan sa mga kabataan at isang pinakamalaking kasalanan sa sanlibutan. Ang pagpapabaya ng mga magulang ay humahantong sa pagkawasak ng pamilya at ng lipunan. Pinagtitibay nito sa kabataan ang pagnanasang sundin ang hilig, sa halip na sumang-ayon sa inaasahan ng Diyos. Kung kaya, sila ay lumalaki na may pusong labag sa pagsasakatuparan ng kalooban ng Diyos, at kanilang ibinabahagi ang kanilang hiwalay sa relihiyon at di napapasakop na espiritu sa kanilang mga anak na mga anak ng kanilang mga anak. Tulad ni Abraham, kinakailangang mag-utos ang mga magulang sa kanilang mga anak. Papangyarihing ang pagsunod sa magulang ay maituro at maipairal bilang unang hakbang ng pagsunod sa kapangyarihan ng Diyos. Ang diwastong pagpapahalaga na inilalagay sa kautusan ng Diyos, maging ng namumuno sa relihiyon, ay nagbunga ng malaking kasamaan. Ang aral na naging laganap na ang banal na kautusan ay wala ng bisa sa tao, ay tulad sa epekto ng pagsamba sa Diyos-Diyosan sa moralidad ng tao. Yaong mga nagsisikap bawasan ang mga hinihiling ng banal na kautusan ng Diyos ay pumapalo sa mismong pundasyon ng pamahalaan ng mga pamilya at ng mga bansa. Ang mga makadiyos na mga magulang na kinakaligtaan lumakad ayon sa kanyang mga utos ay di nag-uutos sa kanyang sambahayan upang panghawakan at ingatan ang daan ng Panginoon. Ang kautusan ng Diyos ay di ginagawang patakaran ng buhay. Ang mga anak, samantalang sila ay nagtatatag ng sarili nilang mga tahanan, ay di nakadarama ng tungkulin upang turuan ang mga anak ng mga bagay na sa kanila mismo ay hindi na ituro. At ito ang dahilan kung bakit maraming mga tahanan ang walang kinikilalang Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang ganoong pagkukulang ay lubhang malala at laganap. Malibang ang mga magulang na rin sa kautusan ng Panginoon, nang may sakdal na puso, sila ay hindi mahahanda upang mag-utos sa kanilang mga anak na sumusunod sa kanila. Ang isang pagbabago tungkol sa bagay na ito ay kailangan isang pagpapanibago na magiging malalim at malawak. Ang mga magulang ay kinakailangang magbago. Ang mga ministro ay kinakailangang magbago.
Kailangan nila ang Diyos sa kanilang mga sambahayan. Kung nais nilang makakita ng pagbabago, kinakailangang dalhin nila ang salita ng Diyos sa kanilang tahanan at gawing kanilang tagapayo. Kinakailangang ituro nila sa kanilang mga anak na iyon ang tingin ng Diyos para sa kanila at iyon ay kinakailangang matapat na sundin. Kinakailangang matiyaga nilang tuturuan ang kanilang mga anak. May kabaitan at walang kapagurang nagtuturo sa kanila kung paanong mabuhay sa paraang nakapagbibigay kaluguran sa Diyos. Ang mga anak ng ganoong sambahayan ay handa upang harapin ang katusuhan ng mga di naniniwala sa Diyos. Kanilang tinanggap ang banal na kasulatan bilang batayan ng kanilang pananampalataya. At sila ay mayroong isang patibayang hindi maaanod ng dumarating na baha ng di pagsampalataya. Sa maraming mga tahanan, ang pananalangin ay kinakaligtaan. Iniisip ng mga magulang na sila ay wala ng panahon ukol sa pagsamba sa umaga at sa hapon. Hindi sila makagugol ng ilang sandali upang pasalamatan ang Diyos para sa masagana niyang kaawaan, para sa mapagpalang sikat ng araw at patak ng ulan na nagpapatubo sa mga halaman at sa pag-iingat ng mga tagapagbantay na mga anghel. Wala silang panahon upang manalangin para sa tulong at pagpatnubay ng Diyos at para sa nananatiling presensya ni Jesus sa sambahayan. Sila ay humahayo sa paggawa kung paanong ang kabayo at ang palakol ay humahayo, na walang isamang kaisipang tungkol sa Diyos o sa langit. Sila ay may mga kaluluwang ganon na lamang ang halaga, na sa halip na sila ay pabayaan na lamang na walang pag-asa, ay ibinigay ng anak ng Diyos ang kanyang buhay upang sila ay tubusin. Subalit pinahalagahan nila ang kanyang dakilang kabutihan ng higit lamang ng kaunti sa pagpapahalaga ng mga hayop na nangapapahamak. Tulad sa patriarka ng una, yaong mga nagpapanggap na umiibig sa Diyos ay kinakailangang magtayo ng altar ukol sa Panginoon saan man sila magtayo ng kanilang tolda. Kung mayroong panahon na kinakailangang ang bawat bahay ay maging bahay dalanginan, iyan ay ngayon na. Ang mga ama at ina ay kinakailangang malimit na magtaas ng kanilang puso sa Diyos sa isang mapagpakumbabang pananalangin para sa kanilang mga sarili at mga anak. Mangyari ang ama bilang saserdote ng sambahayan ay mag-alay ng pang-umaga at panghapong hain sa altar ng Diyos. Samantalang ang asawa at mga anak ay umuugnay sa pananalangin at pagpupuri. Sa ganong sambahayan, si Jesus ay magnanais manirahan. Mula sa tahanan ng bawat Kristiyano ay kinakailangang magningning ang isang banal na liwanag. Ang pag-ibig ay kinakailangang mahayag sa kilos. Iyon ay kinakailangang dumaloy sa lahat ng isinasagawa sa tahanan. Nahahayag sa kabaitang may pagiging maalalahanin, mahinahon, at di makasariling paggalang. Mayroong mga tahanan kung saan ang mga prinsipyong ito ay sinasakatuparan. Mga tahanan kung saan ang Diyos ay sinasamba at ang pinakatunay na pag-ibig ay nangingibabaw. Mula sa mga tahanang ito, ang pagdalangin sa umaga at sa gabi ay pumapailan lang sa Diyos bilang matamis na insenso. At ang kanyang mga kaawaan at pagpapala ay bumababa naman sa nananalangin tulad ng hamog sa umaga. Ang isang maayos na Kristiyanong tahanan ay isang makapangyarihang patotoo patungkol sa katotohanan ng relihiyong Kristiyano. Isang patotoo na hindi matatanggihan ng mga hindi naniniwala sa Diyos. Makikita ng lahat na mayroong isang impluwensya na kumikilos sa sambahayan na nakaaapekto sa mga anak, na ang Diyos ni Abraham ay sumasa kanila. Kung ang mga tahanan ng mga nag-aangking Kristiyano ay mayroong tamang pagkakahubog ng relihiyon, sila ay makapagbibigay ng isang makapangyarihang impluwensya para sa kabutihan. Tunay na sila ay magiging ilaw ng sanlibutan.
Ang Diyos ng kalangitan ay nagsasalita sa bawat tapat na magulang sa mga pananalitang binanggit kay Abraham. Siya'y aking kinilala upang siya'y mag-utos sa kanyang mga anak at sa kanyang sambahayan pagkamatay niya, na maingatan nila ang daan ng Panginoon, na gumawa ng kabanalan at kahatulan upang pagdating ng Panginoon kay Abraham ang kanyang ipinangako tungkol sa kanya.